Ang kwentong inyong maririnig ngayon ay hango sa mga tunay na kwentong katatakutan. Mga kababalaghan sa Diplomat Hotel. Hindi ko dapat ginawa. Alam ko na iyon mula pa lang sa unang hakbang ko sa bakuran. Tahimik ang buong paligid. Hindi yung tahimik na payapak, kundi yung klase ng katahimikan na parang may nakikinig. Ang Diplomat Hotel ay nakatayo sa harap ko. Kupas ang pintura, wasak ang mga bintana, at may mga aninong gumagalaw sa loob kahit walang ilaw. Huminga ako ng malalim. Amoy lumang kahoy. Amoy lupa. At may halong amoy ng kandilang matagal nang napundi. Mag-isa ako. Hindi ko alam kung bakit ko ito pinuntahan sa gabi. Siguro dahil sa mga kwento. Siguro dahil gusto kong patunayan na hindi totoo ang lahat. O siguro may tumawag lang sa akin dito kahit hindi ko marinig ang boses. Habang papalapit ako sa pinto, napansin ko ang mga bakas sa lupa. Hindi paa ng hayop. Hindi rin tsinelas. Parang bakas ng paa ng bata. Pero pahaba. Mali ang hugis. Huminto ako. Hanggang dito na lang. Sabi ng isip ko. Pero gumalaw ang kamay ko. Mabigat ang pinto. Umiingit ng mabagal. Parang ayaw akong papasukin. O baka naman masyado akong sabik na makapasok. Pagbukas ko, sinalubong ako ng malamig na hangin. Hindi galing sa labas. Galing sa loob. Parang huminga ang gusali. Sa labi may sira-sirang hagdan at sa itaas nito puro dilim. Hindi basta dilim. Makapal. Parang usok na ayaw gumalaw. Bawat hakbang ko ay may kasamang tunog. Tok. 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 At sa bawat tunog, pakiramdam ko may isang hakbang nakasabay. Pero hindi ko marinig kung saan galing. Hello? Mahina akong tawag. Hindi sumagot ang gusali. Pero biglang tumigil ang hangin. Napansin ko ang salamin sa gilid ng lobby. Basag, pero may parte pang buo. Lumapit ako. At doon ko nakita, hindi ako nag-iisa sa refleksyon. May nakatayo sa likod ko. Hindi malinaw ang mukha. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi siya gumagalaw kapag hindi ako gumagalaw. Dahan-dahan kong lumingon. Wala. Pero sa tenga ko, may bumulong. Mahina. Paos. Parang matagal nang patay. Matagal ka naming hinintay. Nanlamig ang batok ko. At doon ko lang napansin, nakasara na ang pintuan. Hindi ko ito sinara. At sa itaas ng hagdan, may umuugong na tunog, parang dasal na binibigkas pabaliktad. Doon ko naintindihan,
Hindi ako bisita sa Diplomat Hotel. Ako ang pumasok sa kanila. Hindi ako agad umalis sa kinatatayuan ko. Parang may humahawak sa mga paa ko. Hindi pisikal, kundi yung pakiramdam na kapag gumalaw ka, may masamang mangyayari. Ang hagdan sa harap ko ay natatakpan ng dilim at sa bawat segundo na tinititigan ko iyon, pakiramdam ko ay palapit ng palapit ang dilim kahit hindi naman gumagalaw. Huminga ako. Mali iyon. Paghinga ko, may kasabay na buntong hininga. Hindi galing sa akin, mula sa itaas. Dahan-dahan akong umatras. Hinahanap ang pintuan, pero nang lingunin ko ang likod ko, wala na ang daanan palabas. Ang pader ay tuloy-tuloy na kahoy na parang matagal ng ganoon, na para bang hindi kailanman nagkaroon ng pintuan. Doon ako kinabahan. Hindi yung bigla ang takot, kundi yung unti-unting pag-uunawa na mali ang lahat ng desisyon ko sa buhay na nagdala sa akin dito. May tunog ulit, hindi yabag, hindi bulong, parang pag-iyak. Mahina lang sa una, parang batang pinipigilan ang sarili na wag umiyak. Galing sa kaliwang hallway ng lobby, madilim doon, mas madilim kaysa sa iba. At parang may gumagalaw sa sahig, hindi anino, kundi parang liwanag na unti-unting pinapatay. Sinundan ko ang tunog, sa bawat hakbang ko, parang lumalambot ang sahig. May mga parte na tila lulubog na para bang may nakabaon sa ilalim. Ayaw kong isipin kung ano iyon. Sa hallway, may mga pintuan ng kwarto, sunod-sunod. Pare-parehong may numero, pero binura ang mga ito. Gasgas na gasgas, parang may ayaw maalala ang mga silid na iyon. Huminto ako sa isang bukas na pinto. Sa loob, may lumang kama, may kurtina sa bintana na gumagalaw kahit walang hangin, at sa sahig, may mga bakas ng paa, maliliit, marami, paikot-ikot. Parang may batang hindi makalabas. Hello? Mahina kong sabi. Tumigil ang pag-iyak. Mas nakakatakot ang katahimikan. Biglang bumigat ang pakiramdam ng hangin at ramdam ko ang lamig sa tenga ko. Parang may yumuko para ibulong ang mga salitang hindi ko maintindihan. Latin, o baka dasal, o baka sumpa. Sa salamin sa loob ng kwarto, may lumitaw na hugis, hindi buo, parang pira-pirasong refleksyon ng mga mukha. Isang madre, isang sundalo, isang bata. Lahat sila nakatingin sa akin. Hindi galit, hindi rin galak, pagod. Doon ko narinig ang boses. Hindi bata, hindi matanda. Parang pinagsamang maraming tinig na sabay-sabay nagsasalita, pero iisa ang sinasabi, hindi kami umalis, kami ang naiwan, ikaw ang nakakita. Naramdaman ko ang kamay sa balikat ko, hindi malamig, hindi rin mainit, parang kamay ng taong matagal nang hindi hinahawakan. Gusto kong sumigaw, pero ang lumabas lang sa bibig ko ay hangin, at sa hallway, isa-isang nagsara ang mga pintuan ng kwarto. Isa pa, hanggang sa matira na lang ako sa gitna. At sa dulo ng hallway, may aninong nakatayo, mas matangkad kaysa tao, baluktot ang ulo, parang hindi sanay sa liwanag kahit wala namang ilaw. Dahan-dahan itong nagsalita. Kung nakita mo na kami, oras na para manatili ka. Biglang bumukas ang sahig sa ilalim ng paa ko
At habang nahuhulog ako sa dilim, ang huling narinig ko ay ang sabay-sabay na pagbubulong ng lahat ng boses. Huwag kang matutulog. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nahulog. Walang hangin, walang sigaw. Parang ang katawan ko mismo ang nakalimot kung paano gumalaw. Nang maramdaman ko ulit ang sahig sa ilalim ko, malamig na bato ang sumalubong sa balat ko. Basa. Hindi tubig. Parang pawis ng lupa. Humiga muna ako roon, nakapikit. Dahil may pakiramdam akong kapag iminulat ko ang mata ko agad, may makikita akong ayaw kong makita. Pero kusa itong bumukas. Isang silid. Hindi kwarto ng hotel. Hindi rin basement. Para itong lumang kapilya na pilit itinago sa ilalim ng gusali. May wasak na altar sa unahan. May mga kandilang tunaw na matagal nang hindi sinindihan, pero mainit pa rin ang mitya. Parang may kakaalis lang. Sa mga dingding, may mga ukit. Mga dasal. Mga pangalan. Paulit-ulit. May mga bahagi ng dingding na parang kinayod ng kuko. Hindi isa, hindi dalawa, marami. Parang may mga taong sabay-sabay na gustong lumabas pero walang daanan. Tumayo ako. Mali iyon. Pag-angat ko, may kasabay na tunog. Shk! Parang mga upuang hinihila sa sahig. Napalingon ako. Sa likod ko, isa-isang lumilitaw ang mga bangko ng kapilya at sa bawat bangko may nakaupo. Hindi sila malinaw. Mga anyong tao lang na walang mukha, pero ramdam ko ang mga mata nila. Ramdam ko ang bigat ng tingin. Hindi mapanumbat, kundi nagtatanong. Bumigat ang dibdib ko at saka sila nagsimulang magdasal. Hindi sabay-sabay, hindi rin malinaw. Parang bawat isa ay may sariling bersyon ng dasal, may umiiyak, may nagagalit, may pabulong lang, may mga salitang putol-putol. Patawad, hindi namin alam, bata pa siya. Isara mo ang pinto. Humawak ako sa ulo ko, parang may pumipitik sa loob ng bungo ko. Paulit-ulit. Sa altar, may gumalaw. Isang figura ang dahan-dahang tumayo mula sa likod nito. Isang madre. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakayuko lang, hawak ang rosaryo. Putol ang ilang butil at may bahid ng dugo ang mga daliri niya. Nagsalita siya ng mahina pero malinaw. Kapag tumigil ang dasal, may papalit. Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang mukha niya. Walang mata, walang ilong, pero nakangiti. Ikaw ang susunod. Biglang nagbago ang tunog ng mga dasal. Hindi na pagsusumamo, hindi na paghingi ng tawad. Parang inuusal nila ang pangalan ko kahit hindi ko naman binanggit kahit kanino. Umatras ako. Sa likod ko, may kamay na humawak sa pulso ko. Bata, maliit, nanginginig. Kuya, mahina niyang sabi. Paglingon ko, nakita ko siya. Isang bata, basa ang buhok, maputla ang balat. Nakanganga ang bibig pero walang lumalabas na hininga. Huwag kang aalis, sabi niya. Kapag umalis ka, kami ang mawawala. Napatingin ako ulit sa mga bangko. Ang mga anyoy unti-unting nawawala, parang usok na hinihigop ng kisame. Ang madre ay nakatayo pa rin. Nakabukas ang mga braso, parang hinihintay ng yakap o alay. At saka ko naintindihan, hindi sila multo dahil gusto nila.
Nandito sila dahil may pumalit sa kanila. At ngayon, ako na ang narito. Nagsara ang pinto ng kapilya. At sa katahimikan, may boses na pabulong galing mismo sa mga pader. Simulan mo na ang dasal. Matagal akong nakatayo sa gitna ng kapilya. Hindi ko alam kung ilang minuto, o oras, o taon. Dahil dito sa ilalim ng gusali, hindi gumagalaw ang oras hanggat hindi ka nagpapasya. Simulan mo na ang dasal. Paulit-ulit iyon, hindi galing sa isang direksyon. Galing sa sahig, sa kisame, sa loob ng dibdib ko. Napansin ko ang rosaryo sa altar. Buo na ito ngayon, walang putol, walang dugo. Parang ako ang huling kulang na butil. Lumapit ako. Sa bawat hakbang, nararamdaman kong may iniiwan akong bahagi ng sarili ko sa likod. Alaala, pangalan, mukha. Parang kusa itong kinakayod palayo ng gusali. Hinawakan ko ang rosaryo. Biglang bumigat ang buong kapilya. Ang mga dingding ay tila lumalapit. At ang mga dasal na dati pabulong ay naging malinaw. Isa-isa kong nainig ang mga tinig. Hindi na sila nagdarasal sa Diyos. Nagdarasal sila sa akin. Huwag mo kaming iwan. Ikaw na ang bahala. Ikaw na ang manatili. Sa gilid ng mata ko, nakita ko ang bata. Nakangiti na siya ngayon. Hindi na nanginginig ang kamay niya. Salamat po, sabi niya. Makakaalis na kami. Hindi, mahina akong sagot. Huwag! Pero umatras na siya. Isa-isa, ang mga anyo sa kapilya ay naglalaho. Ang madre ang huli. Lumapit siya sa akin. Inilapag ang kamay sa ulo ko, parang basbas. Tahimik ka na ngayon. Naramdaman ko ang lamig. Hindi sa balat, sa loob. Biglang nagbago ang paligid. Nasa lobby na ako. Nakatayo sa mismong lugar kung saan ako unang pumasok. May hawak akong kandila. Nakasuot ako ng itim. Sa salamin sa gilid, may nakita akong figura. Ako. Pero mali. Mas maputla. Mas payat. Mas tahimik. At ang mga mata ko, hindi na kumikislap. May narinig akong tunog. Tunog ng pintuan. May pumasok. Isang tao, mag-isa. May hawak na cellphone. Kinakabahan. Narinig ko ang sarili kong boses. Paos. Mabagal. Parang matagal nang hindi ginagamit. Matagal ka naming hinintay. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pigilan ang sarili ko. Pero gumalaw ang bibig ko ng kusa. Doon ko naintindihan ang huling katotohanan. Ang Diplomat Hotel, hindi pinagmumultuhan. Ito ay pinapalitan. At ngayon, ako na ang nagbabantay. Kung bakit may mga nakakakita pa rin ng multo rito, kung bakit may naririnig na dasal sa gabi, dahil may pumapasok pa rin. At tuwing may papasok, may lalabas. Pero hindi ako. Hindi na. Ito ang Miss Liz Creepy Stories. Matulog ka na kung kaya mo. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na totoong kwentong katatakutan.